Hello po! Welcome ulit sa ating channel, Wendell's TV. Magandang araw sa inyo guys. Meron naman akong nice i-share sa inyo, panibagong tutorial. Meron kasi tayong viewers na nag-request, no? Patungkol po sa pag-pattern ng isang pajamas. Ito yung kanyang comment. Yan. Shoutout sa iyo, The Bay Channel. Makinig kang maigi. Ano? At yan ang ating gagawan guys ng tutorial sa araw na ito. Yung patungkol po sa paggawa ng terno pajamas. Katulad nitong nasa larawan na ito. So, bago tayo magpatuloy, intro muna tayo. At okay, narito na tayo sa ating lamisa. Ito yung ating pattern. Nakafold. Kung meron kayong pattern dyan, samahan nyo na ako para bago ako matapos ay tapos na rin kayo. So, unang-unang gagawin natin ay isulat natin ang measurement ng ating gagawin, ng ating pajamas. Kung hindi ako nagkakamali, ito po ay nasa 9 to 10 years old ang pwedeng magsuot nito, So, ang ating hips ay 30. Ang ating crotch ay 8. Ang ating hita ay 18. Ang ating tuhod ay 15. Yung ating laylayan ay 12. At ang ating haba ng ating pajama ay 22. So, ang unang hakbang na ating gagawin ay kailangan nating maggawa ng horizontal line katulad nito. Ganyan. Pagkatapos niyan, kunin na natin yung haba ng ating pajama. Pero bago yan, kailangan nating mag-add ng para sa kanyang garter, So, depende na po yan sa lapad ng garter na inyong ilalagay. Pero sa akin po, ang garter na aking ilalagay ay 1 inch. So, mula dito sa linyang ito, ay magda-down ako dito ng 1 1/4 para po sa kanyang garter. So, mula dito sa mark na ito, ay dito ako magsimulang magsukat ng haba ng ating pajama. Yan, hindi dito ha, ito ay para sa ating garter. Nandito yung ating waistline, dito tayo magsimula. Then, kunin natin ang haba ng ating pajama is 22. Mark 22. Then, allowance na 1 inch. Dagdag tayo na 1 inch. Mark. Yan. Additional 1 inch. Pagkatapos niyan, kunin natin ang haba ng ating crotch. Ang ating crotch ay 8. Yan. Mark 8. Pagkatapos niyan, mula dito sa ating crotch na ito, yung ating mark na 8 para sa ating crotch, ay ating sukatin mula dito hanggang dito sa ating laylayan. So, ang haba niya is 14. Kunin natin ang kalahati. 7. Then, akyat tayo. Pataas. Dito pataas. 1 and 1/4 or 1 and 1/2. So, sa akin, 1 and 1/4 lang. Ganyan, mark natin 1 and 1/4. Then, lagyan na natin ng horizontal line para alam natin kung para saan ang mga linyang ito. Lagyan natin ng pangalan. Ito ay para sa kanyang waist line. Ito naman dito sa gitna ay para sa kanyang hips line. Ito naman, itong linyang ito para sa kanyang crotch line. Dito naman sa bandang baba, Mula dito sa crotch line, baba tayo ng 1 inch. Yan. Mark natin, lagyan natin horizontal line. Para po ito sa kanyang hita, Sa kanyang thigh. So, lagyan natin ito thigh line. Ito naman para sa kanyang knee line. Ito naman para sa kanyang hem, sa kanyang bottom line.
Okay? Pagkatapos yan, kunin na natin yung lapad ng ating laylayan, lapad ng ating tuhod, lapad ng ating hita. So, ganito ang pagkuha. Ang lapad ng ating hita ay, ang ating laylayan is 12. No? Then, hatiin natin ang 12. Yung 6, ilagay natin dito. Kalahati ng 12 is 6. Yung 6, ilagay natin dito sa dulo. Mark natin dito. Dito naman sa ating tuhod, ang ating tuhod ay 15. Ang 15, i-divide lang po natin sa dalawa is 7.5. Yung 7.5, ilagay natin dito. Yan, mark tayo. Pagkatapos dito sa ating hita, ang lapad ng ating hita ay 18. So, divide natin yung 18 sa dalawa. 18 divide 2 is 9. Lagay natin yung 9 dito sa dulo. Mark tayo. Pagkatapos, kailangan nating magdagdag bawas. Katulad ng dati nating ginagawa. Sa laylayan at sa tuhod, kailangan nating magdagdag bawas ng 1/4 sa labas, 1/4 loob. Katulad nito. 1/4 labas, 1/4 loob. Dito naman sa tuhod, 1/4 labas, 1/4 loob. Dito sa ating hita, dahil ito ay bata, no? At ito naman ay basic pajama lang. Ang kailangan natin dito is 1/4 sa labas, 1/2 sa labas, 1/2 sa loob. Yan, 1/2 labas, 1/2 loob. Then, i-connect na natin to, yung ating line na ito, no? Yung sa front at sa ating back. Okay, itong line na ito na straight line, kailangan natin ditong magbaba ng at least mga 3/8. Yan, katulad niyan. Then, mula dito, yan. So, hindi na itong ginawa nating linyang ito. Then, kailangan nating magdagdag ng 1 inch na allowance para sa kanyang fold. No? 1 inch. 1 inch. Then, itong dinagdag natin na 1/4 labas, 1/4 loob, i-connect na natin. Then dito sa allowance, islant lang natin ng konti. Yan, katulad niyan. Then dito mula sa ating tuhod hanggang sa ating hita, gamit kayo ng hip curve. Kung wala kayong hip curve, ay mag-improvise kayo. I-sure nyo lang na accurate doon sa tunay na hip curve. Pagkatapos nyan, ay kunin na natin yung lapad ng ating hips. So, wala tayong kukunin na lapad ng ating waistline kasi ito ay garterized, no? Pag garterized po kasi, ay hindi na natin kailangan kunin ang lapad ng ating waistline. Nakadepende na po tayo doon sa hips. So, ang hips natin ay 30. So, ang 30, i-divide po natin yan sa 4. So, 7.5. Yung 7.5, ilagay natin dito sa dulo. Then, mark tayo. Then, dito, 7.5. Then, lagyan natin ng linya. Pagkatapos nyan, yung ating black line na ito, ay yan ay para sa ating front. So, gagamit tayo ng G-curve. Kung wala kayong G-curve, pwede namang kamayin nyo lang. Siguraduhin nyo lang na walang kanto, ano.
Yan. Itong black line para sa ating front. So, mula dito sa linyang ito, kailangan nating magbaba dyan ng 1/2 or 3/8. No? Mula sa linyang ito, baba tayo. Yan. Para po yan sa ating back, diretso sa ating hips. Gamit ulit tayo ng G-curve. So, ganun po. No? Dito naman sa ating line na ito ay magdadagdag tayo ng 1 inch. Yan, mula sa linyang ito. Para po yan sa ating back. No? Tapos mula dito hanggang dito, connect natin. Then yung dito sa ating front ay kailangan nating magbaba dyan ng 1/2 mula sa linyang ito. Then i-connect natin dito sa dulo. Yan, katulad nito. Ito, continuous lang natin yung ating straight line. So, yan na yung ating basic na paggawa ng pajama, At sukatin natin. Mula dito sa itim, yan. 5 and 3/4. Mula dito sa dulo, Mula dito sa ating front. Tapos yung 5 and 3/4, ilagay natin dito sa pula. Ayun, nakita nyo guys, nakuha natin yung 12. So dito sa ating tuhod, dito sa ating front, yung kulay itim, 7 and 1/4. Yung 7 and 1/4, lagay natin dito sa pula, sa ating back. Yan, nakuha natin ang 15 na tuhod, Sa kanyang hita naman ay, yan, nakuha natin is 8.5 mula dito hanggang dito sa dulo. Yung 8.5 ilagay natin dito sa pula. O yan, yan guys, nakita nyo, 18. Nakuha natin yung 18. So, ganyan po ang basic na paggawa ng pajama. Pero hindi po natin kailangan i-straight, Kasi nakasanayan ng iba na pag gumawa ng pangbata, hindi na po sila naglalagay ng front and back, Nakaano na po sila. Kung ano ang front, yun din ang back. Mali po yun, Kahit pangbata po yan, kailangan natin gumawa ng tama na paggawa ng pattern. Kahit yan ay pangbata. At dito, depende na po sa inyo kung maglalagay kayo ng bulsa dito sa side or dito sa likod. Ikat muna natin to, Ikat natin to ng ganyan. Wag na po tayo maglagay dito ng allowance. Pagka kinat nyo po ito doon sa tila, doon na po kayo magdagdag ng allowance. Makinig kayong maigi para hindi po kayo malito. Okay, cut natin. Okay, cut natin itong dito sa loob. Then ito bawasan natin kasi itong block, ito ay para sa ating front, Ikat natin 'yan. Then yung dito, ikat natin, 'di ba nagbaba tayo dito ng 1/2? Ikat natin 'yan para sa ating front. So, ganyan po yung pagtamang pagpattern ng basic na pajama. Yan. Mas mababa ang front, mas mataas ang back. Mas malaki ang uka ng back, mas maliit ang uka ng front. So, dito, depende na po sa inyo kung maglalagay kayo dito ng bulsa sa ating back.
Yan. O kaya dito kayo maglagay sa side. Depende na po sa inyo yan. Pwedeng dito. Pwede rin dito. Okay, depende na po sa inyo yan. So, ang kasunod natin gagawin ay ang kanyang upper. Okay, ito po yung ating para sa ating upper ng ating pajama, ano, sa kanyang terno. So, bago tayo magsimula, isulat natin ang sukat ng ating terno, ano. Ang kanyang shoulder ay 13. Ang kanyang bust line ay 30. Ang kanyang armhole ay 14. Ang kanyang length ay 20. So, hindi na po tayo nagsukat ng para sa ating waistline dahil kadalasan po ng pajama ay ito po ay terno, ay ano lang, straight line lang po yan, ano, yung body. Wala na po yung kurba. So, tuloy na tayo. At ang unang gagawin natin ay gumawa ng horizontal line. Katulad nito. Ang unang part na ating gagawin ay front part. So, ang ating gagawing pangtaas nito ay meron po itong collar, ano. Ito, katulad dito na sa larawan. Yan. Meron po siyang lapel, no? Meron po siyang butones, ano. So, kailangan natin dito na mag-add ng allowance. Siguro mga 1 inch. Mula sa side nito, 1 inch. Yan, guhit 1 inch. 1 inch. Lagyan natin ng linya. Yan, mula dito sa linyang ito, kunin muna natin yung haba ng ating length ng ating terno, no? Ng ating pangtaas. Mula dito ay kunin natin ang 20. Yan, mark 20. Then kunin natin ang armhole niya. Ang armhole niya ay 14. Divide lang natin sa dalawa. Mark natin ang 7. Then lagyan natin ng horizontal line. Then add tayo dito ng allowance na 1 inch para sa kanyang hem. Yan. Tapos kunin natin yung lapad ng kanyang shoulder. Ganito po ang pagkuha niyan. Diretso lang natin to. Mula sa line na ito, kunin natin ang lapad ng ating shoulder is 6.13 ay divide natin sa 2 is 6.5. Ano? Mula dito sa line na ito, lagay natin ang 6.5. Tapos pa-slant. Yan, pa-slant siya. Kunin natin ang dito, mark tayo dito. Tapos 6.5 dito sa linya. Then mula sa linyang ito, baba tayo ng 1 inch. Yan, mark natin 1 inch. Dito naman sa line na ito, ang standard ng bilog ng kanyang neckline, dahil ito ay pangbata lang naman, ay 2 and 5/8 or pwede rin 2 and 3/4. Depende na po sa inyo yan. Pero sa akin 2 and 5/8 lang ang aking gagawin. Mark 2 and 5/8. Then i-connect na natin to. Yan, connect natin. Then mula dito sa line na ito, baba lang tayo ng 2.5. Yan, baba tayo 2.5. Then lagyan natin ng G-curve para sa kanyang neckline. Bilog na kanyang neckline. Yan.
Tapos kunin na natin yung lapad ng ating bus line. So lagyan muna natin ito ng pangalan. Ito ay sa kanyang bus line. Ito armhole line. Ito naman shoulder line. Ito naman yung kanyang hem line. So ang lapad ng kanyang bus ay 30. Divide lang natin yan sa 4, 7.5. Yan, yung 7.5 ilagay natin dito. Huwag dito sa dulo. Dito. Dito sa ating line na ito. Kasi ito dito para po ito sa ating lapel. Sa ating butones, ano. Mark. Yan, 7.5 dito. Sa baba din, ganun din. 7.5, lagay nyo dito sa side. Dito. Then mark. Then, connect natin to. Okay. At yung ating armhole, ganito ang inyong gawin. Gamit kayo ng G-curve. Yan, yan yung dulo natin. At pag gumamit po kayo ay wag pong naka-straight ng ganon, ha. Wag naka-straight. Kailangan naka-slant po siya dahil ito po ay front part. Yan. Ganyan po ang hubog pag ito ay front body. Pag sa back, medyo straight lang ng konti yan. No? So, gupitin muna natin to para makagawa tayo ng para sa ating back part. So, yung dito naman, para sa ating lapel, katulad ng nasa drawing, yan. Yan po ay nakabilog, ano. So, curve natin to ng konti. Ito pong dito, no? Yung dito, pag maglagay tayo ng collar, hanggang dito lang. Dito. Meron po kasi yung, yung lupi niya, yung kanyang tupi. No? Standard lang po tayo dyan ng mga 2.5 mula dito. 2.5, mark natin. Yan. Ganito po ang paggawa niyan. Ganyan, no? Yan, tapat nyo dyan. Dito. Lagyan lang natin ng dart. Yan. Ito po yung nakatupi, no? Dito po nakalagay ang ating collar. Yan. Cut muna natin. Dito maglagay lang tayo ng 3/8 na allowance para sa kanyang hemming, allowance niya para sa kanyang tahi. Dito sa side, pwedeng 3/8, pwedeng 1/2. So ito yung ating back pattern at itong ating front ay ibabakat natin dito. Tapos yung mark na ito ay ilagay natin dito sa dulo. Yan, sa dulo ng ating back. Tapos gawa tayo ng line dito sa kanyang shoulder. Mula dito sa linyang ito ay bababa lang tayo dyan ng mga 1 inch, no? Yan, mula sa linyang ito baba tayo ng 1 inch para sa kanyang neckline. Yan, tapos ganyan. Pagkatapos niyan baba tayo ng 3/4. Yan, mula sa line na ito baba tayo ng 3/4.
Ang purpose po niyan para hindi po sakal yung ating neckline ano. Yan, standard po yan. Din ito, ano tayo ng konti dito, 1/2. Labas tayo ng konti, yan. Tapos ito, mark natin, gayahin natin to. Dito, ganyan. Tapos gamit tayong G-curve. Urong natin to. Yan. Sa back body, kailangan lang natin dyan medyo straight lang ano. Yung dito. Hindi katulad ng front. So, ganyan. Cut na natin. So, ito na yung ating front and back, ano? Front. To back. Baba po kayo dito ng 1/4 para dun sa pakain nyo. Ganyan. Tapos, iikot nyo. Yung tip measure, ganyan. Hanggang doon sa dulo. So, ang dulo nyan is 3 and 1/4. Yung 3 and 1/4, idudugtong nyo dito. Dito sa allowance ng baba ng konti. Dito ha. 3 and 1/4. Dugtong nyo dyan. Yon. Hanggang dito naman sa kanyang. Dito. Sa kanyang lapel. No? Yan. 3 and 1/4. Ganyan nyo. So, umabot siya ng 7. No? 7 ang collar na ating gagawin. So, tabi muna natin. Gawa tayo ng collar na 7 ang lapad. Ganito naman ang paggawa nun. Yan, nakafold po yan. Tapos, mag-ano kayo ng 7. Mula dito sa gitna, 7. Kasi 14 yung ano ng collar natin, yung lapad. Quit natin yung 7. Okay. Tapos, gupit tayo dito ng 2 inches or 2 and 1/4. Yan, 2 and 1/4. Tapos ito, akit tayo dito, pa-curve ng konti tayo. Parang ganito. Yan, ganyan po. Tapos pag ganun lang po yan, pabilog. Yan, tapos papunta rito. Okay, cut natin. Dito, cut natin to. Kailangan ito naka-slant. Naka-ano siya. Pa-curve. Okay. Itong collar natin, pag nilatag nyo to doon sa ating fabric, ay maglagay kayo ng allowance dito sa side na ito ha. Maglagay kayo kasi hindi natin nilagyan ng allowance yan. Kahit 1/4 lang.
Yan, ganito kasi yan. Pag kinabit na natin yan, nakaganon yan, oh. Yan. Naka-curve. Kabit ng ganon. Ano? Maganyan. Yung forma niya na, ano. Yan. Magiging, paano po siya? Pabilog. Katulad ng nasa larawan natin. No? Katulad yan. So, wala lang tayong fabric. Simbol sana tayo ng buo nito. Kaso, wala tayong fabric. So, hanggang dito na lang muna ang ating ginagawa. Pattern tutorial lang muna tayo. At guys, kung sumabay kayo sa aking pag-pattern, comment kayo dyan sa ating comment section kung ano ang na-experience nyo. Para kung meron kayong katanungan ay masasagot ko po yan. Ano? Kung meron kayong mga tanong about sa pag-pattern natin na ito, ay masasagot po natin yan. So, hanggang dito na lang guys yung ating tutorial sa araw na ito. So, sana may napulot kayong aral sa ating tutorial. At huwag niyong kalimutan guys na i-share yung ating video, no, sa ating mga kaibigan para kapulutan po ng aral ng ating mga kaibigan, ating mga kababayan, ano. So, kung meron po kayong suggestion, comment lang po kayo sa ating comment section diyan. At kung baka meron kayong mga nais na gawa natin ng pattern tutorial. So, hanggang sa muli guys. Kita-kita tayo sa sunod na upload ng aking video, ano. Paalam po sa inyo at God bless po, God bless.